Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today's video ay i-share ko sa inyo ulit kung paano ako nag-apply ng private visa sa Pinas papunta dito sa Russia. Ito ulitin ko lang na i-share sa inyo kasi dati nag-video ako about sa private visa pero kagaya nito. Pero hindi masyadong intindihan kasi iwan ko kung anong nakain ko dito. Ay, char. So wag na natin patagalin pa. Let's move on. At itong video na ito ay base lamang sa experience ko 2 years ago kasi private visa yung hawak ko. At saka yung una kong ginawa ay nag-email muna ako dito sa email na ito. Yan. Diyan ako nag-email sa kanila kasi wala talaga silang online para ipasa yung mga documents natin. Kailangan talaga natin pumunta sa embassy ng Russia sa Pinas kasi nga wala silang online. At saka kailangan natin mag-email muna para bigyan tayo ng schedule kung kailan tayo pupunta sa embassy. Like, open sila Tuesday at saka Thursday lang. At saka, pwede naman ata mag-direct ka pumunta sa embassy. Kaso, ewan ko. Hindi lang ako sure kung pwede mag-direct papunta sa embassy. Pero mas better na lang na mag-email ka muna kasi yun yung ginawa ko. At kung hindi ka taga Manila ay mas better na mag-email ka kasi para bigyan ka ng schedule nila kung kailan ka pupunta. Kagaya ko dati pumunta ko sa Manila Monday at saka hindi ko alam na dapat mag-email daw muna. So ang ginawa ko ay in-email ko sila noong Monday ng gabi at saka binigyan agad ako ng schedule like tomorrow na daw, like tomorrow is Tuesday. So exactly lang, char. At syempre bago ako pumunta sa embassy ay kompleto na ako ng mga requirements ko. At ang unang ginawa ko sa requirements ko ay nag-filled up muna ako sa visa.kidimed.ru or At katapos nga ay nilagyan ko na ng picture ko na passport size. Lagay nyo dyan at saka i-print nyo. At syempre dinala ko yung passport ko kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. Sure. At dapat valid for 6 months. At syempre nagdala din ako ng invitation ng boyfriend ko. At yung boyfriend ko ay nag-apply sa Gusos Logi. At nag-apply siya sa website na yan. At syempre yung requirements din ay NBI at saka police clearance. At valid for 1 month sila. At syempre dinala ko din yung copy ng boyfriend ko, yung passport niya. At last naman na requirements ay HIV certificate. Pero nung pumunta na ako sa embassy para i-submit na yung mga lahat ng requirements ko ay binigay niya sa akin pabalik yung HIV certificate kasi hindi na daw masyado importante ganyan. Pero iwan ko lang sa ngayon kung need pa o hindi kasi 2 years ago na ako na nag-apply ng private visa. Iwan ko kung may mga changes sila ngayon or ano. Pero magdala lang kayo baka hingihan kayo o hindi. Just to make sure lang naman. At yun lang yung mga requirements ko. Una yung pinilled up ko na application galing sa website at saka print ko siya na may passport size ko na picture. At yung pangalawa naman ay yung invitation ng boyfriend ko and pangatlo yung NBI and pangapat yung police clearance at saka yung last naman na dinala ko ay HIV certificate. Pero hindi naman hiningi sa akin yung HIV certificate. Pero magdala ka lang just to make sure lang naman. Baka kasi hingian ka or hindi. At matapos ko na ngang ibigay lahat ng requirements ko, ay binigyan nila ako ng parang receipt para magbayad ako sa bank doon. Iwan ko kung anong tawag doon na bank para magbayad for private visa. At yung binayaran ko pala ay regular lang na payment, yung 4,100 plus ata yun. Iwan ko, nakalimutan ko na. At 1 week siya bago ko makuha kasi regular. Pero kung rush ka naman, kung gusto mo ng rush ay doble yung payment. Doble yata yung payment, yun ko nakalimutan ko. Katapos ko nga sa bank na yun ay bumalik na ako sa embassy at saka sinabi sa akin na i-keep ko lang daw yung receipt na yun kasi kapag ibigay na nila yung visa ko, kailangan ipakita ko yung receipt na yun para ibigay nila yung visa ko. At ayun, 1 week nga before ko nakuha yung visa ko and ayan lang. And yun lang naman yung experience ko sa private visa ko kung paano ako nag-apply kasi ngayon ay student visa yung visa ko. Pero mas mahirap pa pala yung student visa. And that's all for today's video. Inulit ko lang kasi yung video ko noon. Pero ayun lang. So, thank you for watching. Sana naintindihan nyo at nagustuhan nyo itong video. And kung may katanungan pa kayo, i-comment nyo na lang. And good luck sa visa nyo.
And that's all. So, see you sa susunod na vlog ko. Ciao!